Sama-sama tayong magiging Saksi! Natagpo ang patay ang isang lalaki at kanyang kinakasama sa isang kondo sa Davao City. Isa sa mga tinitingang motibo ng pulisya, crime of passion. Saksi si Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hindi na makilala ang isang lalaki na matagpuang wala ng buhay sa ground floor ng isang condominium sa Davao City. Bandang alas 5 ng umaga kahapon, April 21. Wasak ang mukha ng lalaki na nagtamo ng siyam na saksak. Kasunod dito, hinanap ng mga pulis ang kasama ng lalaki na umupa sa condo unit. Isa-isa nilang pinasok ang mga kwarto hanggang sa napunta sila sa isang unit sa third floor. Walang sumasagot kaya sinubukan nilang buksan ang pinto na hindi naman nakalak. Nang makapasok, natagpuan nila ang bangkay ng isang babae. Ka-live-in pala ng babae ang lalaki na tagpuan sa ground floor. Ang lalaking biktima, taga Parañaque, habang taga Bacoor, Cavite, ang babae. Bumisita lang sila sa Davao City upang manood sana ng concert. Lumalabas sa investigasyon na umupa ang babae ng condo unit. Alas 11 ng umaga nung Sabado nang dumating ang babae sa condo. Sumunod namang dumating ang lalaki alas 5 ng hapon. Isinantabi na ng pulisya ang anggulong pagnanakaw dahil walang nawala sa gamit ng mga biktima. Based dun sa evidences at saka mga gamit na nandun sa room, intact yung gamit nila, pati pera nila and the IDs. And then dun sa room din, we found out na may kutsilyo, may dugo, and then everything na belongings na is nandoon. So we believe na before the incident, nagsama sila sa isang room. Ang sinisilip daw na motibo ng pulisya, We are looking at is yung crime of passion. Secondly is, it seems na why is it na yung victim number 1, yung lalaki, is may stab wounds. Kung nahulog man siya dito sa 6th floor, kasi sa 6th floors kasi, may nakitang fingerprint, bakas ng dugo. It seems na kung titingnan natin is doon siya nahulog. However, doon sa traces ng dugo from the room papunta sa 6th floor is wala kayong makita na traces ng dugo. It seems na may gumawa ng krimen, binuhat yung lalaki at hinulog doon sa 6th floor kaya siya nahulog sa baba. may 2 persons of interest na ang pulisya. Humarap na ang isa sa investigasyon habang hinihintay pa nilang humarap ang isa pa. Isa umano sa kanila ang nag-book ng condo unit ng babae. Para sa GMA Integrated News, ako si Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Nababahala ang veterinaryo ng Maynila sa epekto ng kakulangan umano nila ng bakuna kontra rabies. Kasunod po yan ang pagkamatay ng isang dalagita na kinagat ng aso noong Pebrero. Saksi si Maki Pulido. Sa gitna ng isang birthday party sa Tondo, Maynila noong February 10, biglang nagkagulo ang mga tao. Isang aso ang makikitang tumatakbo palayo. May kinagat na pala itong 8 tao. Isa sa kanila ang 13 taong gulang na si Jamaica. Nakagat si Jamaica habang nasa Vitas Park. Pero lumipas pa ang 2 buwan bago ipinagtapat ng dalagita sa kanyang magulang ang nangyari. Sabi niya, Mama, hindi na ako makainom. Mama, hirap na ako uminom ng tubig. Mama, baka may rabies na ako. Doon sa narinig ko na may rabies, sabi ko, bakit? Nakagat ka ba ng aso? Tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Pati kami lahat ha. Isinugod sa ospital si Jamaica at kinailangan ng igapos dahil sa paglala ng epekto ng rabies sa kanya. 12 oras mula nang siya'y ipasok sa ospital, pumanaw ang dalagita. Hindi ko tanggap. Hirap kasi yung alam mo, hindi mo ina-expect na mawawala siya sa amin, biglaan. Bago pang insidenteng yan, may pumanaw na rin noong August 2023 matapos kagatin ng aso. Ayon sa veterinaryo ng Manila City Hall, naiwasan sana mga ito kung wala silang shortage ng anti-rabies vaccine para sa mga aso at pusa. Yes. Opo. Dati naman po kasi nagsisiro cases kami dito. Talagang intensive po talaga yung vaccination namin noon. Dahil umano yan sa isang mandanas ruling kung saan pinasasagot sa lokal na pamahalaan ang pagpondo sa maraming serbisyo kabilang ang pagbabakuna sa mga hayop. Kung noong 2021, mahigit 70,000 aso ang nababakunahan sa Maynila sa loob ng isang taon. Pagpasok ng 2022, 30,000 na lang. Pagpatak ng 2023, mula 0 cases. Nagtala na ng 6 na kaso ng nangagat na asong may rabies sa Maynila. Mapili na po kami sa City Hall, pati nga sa city budget namin. Kaya binigyan kami ng supplemental budget nga na 800 vials. Sa Anti-Rabies Act of 2007, nakasaad na bahagi sa responsibilidad ng mga lokal na pamahalaan ang pondohan ng mga anti-rabies program. Kailangan ding tiyakin ng LGU na lahat ng mga aso ay rehistrado at bakunado.
Sabi ng animal rights group na POS, may responsibilidad din pati mismong pet owner. Yung mga aso, hindi lang nasa loob ng bahay or bakuran, pinalalabas din sila. So, nagkakaroon tuloy ng rabies incident sa labas. Kadikit daw ng pagbabakuna, pinapayo ring ipakapon ang mga aso't pusa para bumaba rin ang bilang nila na karamihay napapabayaan sa kalsada. Sa Manila City lang, mahigit 50 asong kinuha sa kalsada ang isinasailalim sa euthanasia kada linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte kasunod ng paglalabas ng sama ng loob ni First Lady Liza Araneta Marcos laban sa kanya. Saksi si Tina Pangaliban Perez. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Bahagi ito ng pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga inilabas na sama ng loob sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi ng First Lady noong isang linggo, na disgusto siya nang tumawa raw ang bise nang tawagin ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Sabi ngayon ni VP Sara, dapat daw ay tumutok sa mga problemang kinakaharap ng bansa at mag-uusap daw sila ni Pangulong Marcos. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Ang paglutang ng iringan sa pagitan ng First Lady at ng Bise, dagdag sa mga nakikitang dahilan ng kinatawa ng ACT Teachers Party List sa panawagang magbitiw ang Bise bilang Education Secretary at miyembro ng gabinete. Hindi naman na yata sila nagkakasundo ng kanyang running mate, yung kanyang presidente, yung si Presidente Marcos Jr. sa maraming mga issues. Siguro it's about time na pag-isipan ni President Marcos Jr. kung siya ay pananatilihin pa as Secretary of Department of Education. Kasi ano niya yun decision niya yun, prerogative niya. Kinukuhanan namin ang pahayag si Vice President Duterte at Malacanang pero wala pa silang tugon sa amin. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Ipatutupad bukas ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. 55 sentimo taas presyo sa kada litro ng gasolina. At ito na ang ika-6 na sunod na price hike sa gasolina. May tapyas presyo naman sa diesel na 75 sentimo kada litro. Piso at 10 sentimo naman ang rollback sa kada litro ng kerosene. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.